Mainit na araw ng tag-init, isang lihim na kwento na hindi mo akalain ang mangyayari. Hello, ang pangalan ko ay Marikit, ako ay 27 taong gulang. Nakatira kami sa isang tahimik na bayan sa Batangas, kasama ang asawa kong si Lando at ang aming isang taong gulang na anak na si Bunso. Isang linggo ang nakalipas nang bisitahin kami ng aking biyenan na si Aling Luz at nanatili siya sa amin buong weekend. Hindi namin inaasahan na ang simpleng pag-uwi niya ay magdadala ng mga pangyayaring magpapabago sa amin. Habang mainit ang panahon, nagpasya si Lando na ihatid si Aling Luz pabalik ng kanilang bahay sa Calatagan. Napagdesisyonan namin na manatili na lang sa bahay ni Lando si Bunso at ako dahil sa matinding init. Ako naman ay nag-alaga sa anak habang sila ay aalis. Ang daan mula sa amin patungong Calatagan ay mga 60 kilometro lang. Ngunit tila napakahaba ng biyahe dahil sa napakainit ng araw. Habang nagmamaneho si Lando, kami ni Aling Luz ay nag-uusap-usap tungkol sa mga pangkaraniwang bagay upang hindi mabagot at para rin mailihis ang isip sa init na dulot ng tag-araw. Pagkalipas ng halos 30 kilometro, napansin namin ang isang lumang gripo na yari sa bato sa gilid ng kalsada. Doon kami huminto upang uminom ng malamig na tubig at magpahangin ng kaunti. Bumaba kami sa sasakyan, nilamigan ang mukha at mga bisig, at umupo sa lilim ng mga punong kahoy. Si Lando ay naghubad ng kanyang maselang damit na basang-basa sa pawis at iniwan ito sa likod ng upuan ng sasakyan. Nang kami ay muling umalis, hindi namin inaasahan ang mga susunod na mangyayari na magpapabago ng takbo ng aming araw. Bigla, nagtanong si Aling Luz, "Marikit, alam mo ba na may maliit na lawa malapit dito? Mga 500 metro lang mula rito, pwede tayong magpalamig doon." Hindi ko mapigilang makaramdam ng kuryusidad at nagpasya kaming sundan ang kanyang mungkahi. Nang makarating kami sa lugar, nakita namin ang isang magandang parang na may maliit na dalampasigan ng buhangin, walang ibang tao sa paligid kaya tila perpekto ito para magpalamig. Agad na naghubad si Lando at sumisid sa malamig na tubig, habang ako ay nagmasid sa aking biyenan na unti-unting lumalapit at nagpapaligo sa tubig hanggang sa mga tuhod. Ang ganda ng kanyang mga binti, payat, maamo at tila ba hindi tumatanda. Ang araw ay nagdudulot ng kakaibang init, ngunit ang malamig na tubig ay parang isang himala. "Aling Luz, gusto mo bang lumangoy ng todo?" tanong ni Lando. Medyo nahihiya si Aling Luz, "Siguro, pero wala akong swimsuit, nakakahiya naman." "Kung gusto mo, titingin ako sa kabilang gilid para komportable ka," sabi niya habang ramdam ang kaba. Tinanggap ni Aling Luz ang paanyaya, at nang siya ay nakatalikod na, unti-unting inalis niya ang kanyang damit. Napansin ko ang delikadong puting pangilalim na may borda, tila isang antigong bihis na may halong lambing at alindog. Pinuto ng kanyang mga kamay ang tali ng bra sa likod, at doon ko siya nakita ng buo. Napuno ako ng kakaibang damdamin na hindi ko maipaliwanag. Ngunit nang siya ay lumingon, nagmadali akong lumubog sa tubig upang hindi ako makita. Sandali lang, narinig ko ang boses niya, "Andito na ako, pwede ka nang lumingon." Nang ako ay tumingin, nakita ko siyang lumalangoy ng malapit sa akin. Nagpalutang-lutang kami ng ilang minuto sa malamig na tubig, hanggang sa sinabi niyang aalis na siya at muli akong pinakiusapan na huwag manood. Ngunit hindi ko mapigilang tumingin. Lumabas siya sa tubig ng dahan-dahan, ang bawat galaw ay puno ng grace at isang kakaibang alindog na nagpahina sa akin. Umalis siya patungo sa sasakyan, kinuha ang mga gamit mula sa likod, isinukbit ang damit, at nakatayo doon na hawak-hawak pa rin ang kanyang delikadong damit panloob. Ako rin ay nagpasya ng lumabas sa tubig at lumapit sa kotse, habang binubuksan ko ang likurang bahagi ng sasakyan para kunin ang tuyong shorts, naramdaman ko ang kanyang presensya sa likuran ko. Nang ako ay lumingon, nakangiti siya ng mailihim na ngiti. Sa isang kamay hawak ang kanyang damit, habang ang kabilang kamay ay marahang dumampi sa akin. Nawalan ako ng kontrol, nahulog sa lupa ang shorts ko, pati na rin ang kanyang damit panloob. Sandali pa, yumuko siya sa harapan ko, ngunit bago pa kami tuluyang malibugan sa sandaling iyon, narinig namin ang ingay ng paparating na sasakyan. Agad kaming bumalik sa loob ng kotse upang hindi kami makita, ngunit huli na, 3 matitipuno at malalaking lalaki ang bumaba mula sa sasakyan at nilapitan kami. Pinilit nilang hilahin palabas si Aling Luz, habang ako naman ay pinigilan, pinatay ang makina at kinuha ang susi ko. Dinala nila si Aling Luz sa kanilang kotse at mabilis na umalis. Naiwan akong nakaupo sa loob ng sasakyan, ganap na hubad, walang susi, at nalaman kong nawala na rin ang shorts ko.
Nang bumaba ako, nagsimulang manginig ang mga kamay ko, hindi ko alam ang gagawin. Pagkalipas ng halos 1 oras ng walang katiyakan, may isang aninong babae ang lumapit mula sa di kalayuan. Bumaba ako upang masilayan ito ng malinaw. Isang malaking ginhawa ang bumalot sa akin nang makita kong si Aling Luz iyon, naglalakad palabas ng tubig, ganap na hubad, tahimik na nilalampasan ako. Itinapon niya sa akin ang susi ng kotse at bumalik siya sa tubig. Sinundan ko siya at nakita siyang hinuhugasan ang kanyang katawan ng walang imik. Nang makita niya akong nakatingin, sinabi niya ng malamig, "Napakasama ng nangyari, alam mo ba kung ano ang ginawa nila?" Hindi ko kinailangan ng paliwanag dahil sa kanyang mukha. Pagkatapos ay lumingon siya sa akin at hiniling, "Tulungan mo akong hugasan ang likod ko." Nang maramdaman ko ang kanyang balat, muling sumiklab ang apoy ng aking damdamin. Ngunit sila ba ay nagtatapos na dito? May mga pangyayaring susunod pa na magpapabago sa lahat. Hindi ko akalain na isang simpleng hapon lang sa kalatagan ang magiging simula ng isang kwento na puno ng hiwaga at matinding damdamin. Ako si Marikit, 27 anyos, isang ina at asawa na nakatira sa isang payak na tahanan sa Batangas. Sa araw na iyon, kasama ko si Aling Luz, ang aking biyenan, habang pinapasundo namin siya mula sa bahay namin. Ang araw ay sobrang init, at ang aming biyahe ay tila nagtagal ng husto dahil sa matinding sikat ng araw. Ngunit, ang nangyari sa maliit na lawa sa gilid ng kalsada ay nagbukas ng isang kakaibang kabanata sa aming buhay. Pagkatapos ng aming pagpapalamig sa tubig, nang si Aling Luz ay humingi ng tulong ko upang hugasan ang kanyang likod. Ramdam ko ang bigat ng kanyang salita at ang lalim ng kanyang sugat na hindi niya masabi ng direkta. Dahan-dahan ko siyang nilapitan, ang kanyang balat ay malamig mula sa tubig, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kirot at lihim. Habang hinahaplos ko ang kanyang likod, naramdaman ko ang lalim ng pangyayari, hindi ito basta-basta insidente, may mas malalim na sugat na kailangan naming harapin. Hindi ko maintindihan kung paano siya nakayanan ang nangyari, ngunit ang aking puso ay bumibilis sa kaba at pag-aalala. Napatingin siya sa akin, at sa isang malambing ngunit matatag na tinig ay sinabi niyang, "Marikit, hindi ito simpleng pangyayari. May mga bagay na kailangan nating itago at may mga taong hindi mo dapat pagkatiwalaan." Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng kakaibang tensyon sa paligid. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit ramdam ko na may mas malalaking panganib na nakatago sa likod ng mga nangyari. Sa kabila ng init ng araw at lamig ng tubig, naramdaman ko ang init ng aming lihim na naglalagablab sa pagitan namin. Hindi ko mapigilang tingnan muli ang mukha ni Aling Luz, ang kanyang mga mata, ang mga linya sa kanyang mukha na naglalarawan ng mga taon ng pagsubok at tapang. Sa kanyang pagkababae, sa kanyang kahinaan at lakas, nakita ko ang isang babae na nagdaan sa napakaraming unos ngunit nanatiling matatag. Sa sandaling iyon, naisip ko, paano ba namin sasabihin ang mga nangyari sa aming mga asawa, sa aming mga anak? Paano kung may mga taong mas malala pa ang intensyon kaysa sa mga nakikita namin? Ang takot at pag-aalala ay naghalo sa aking puso, ngunit hindi ko ito ipapakita kay Aling Luz. Habang kami ay naglalakad pabalik sa kotse, natanto ko na ang araw na ito ay hindi lang basta araw ng pag-uwi. Ito ay isang araw ng pagkakabukas ng mga lihim, ng pagharap sa katotohanan, at isang araw na magbabago sa aming buhay magpakailanman. Sa likod ng bawat ngiti ni Aling Luz, may mga kwentong hindi pa nasasabi, mga sugat na hindi pa naghihilom, at mga pangarap na tila nawawala. Ngunit, sa kabila ng lahat, kami ay nagkakapit-bisig para harapin ang dilim na ito. Ngunit bago pa man kami makabalik sa bahay, may isang kakaibang pakiramdam na bumalot sa akin, isang pakiramdam na may mga matang palihim na sumusubaybay sa amin. Isang banta na hindi namin alam kung saan manggagaling. Hindi ko mapigilang itanong sa sarili, ano ba talaga ang nangyari kay Aling Luz? At sino ang mga lalaking iyon na nanghimasok sa aming buhay? Ang aking puso ay pumipintig ng mabilis, at ang aking isip ay puno ng mga tanong na naghahanap ng kasagutan. At sa gitna ng lahat ng ito, ang isang lihim na pagnanasa at pagkalito ay patuloy na naglalaban-laban sa aking puso. Sa pagpasok namin sa kotse, habang si Aling Luz ay tahimik na nakaupo, napansin ko ang kakaibang tingin niya sa akin. Isang tingin na puno ng pag-asa, ngunit may halong takot. Ang araw na ito ay nagsisimula pa lang, at alam kong hindi ito matatapos sa isang simpleng pag-uwi. Ang aming mga buhay ay nakasabit sa isang manipis na thread ng lihim na maaaring pumunit sa amin anumang oras. Ngunit, higit sa lahat, naroon ang isang tanong na bumabalot sa aking isipan, handa ba akong harapin ang lahat ng ito?
At ano pa ang mga lihim na nakatago sa likod ng mga ngiti ni Aling Luz? Hindi ko maipaliwanag ang init na bumabalot sa akin habang tinutulungan ko si Aling Luz na hugasan ang likod niya. Hindi lang ito basta tubig ang dumudula sa aking mga kamay, kundi mga alaala at sugat na hindi pa niya kayang sabihin. Ako si Marikit, 27 anyos, isang simpleng babae mula sa bayan ng Lipa, na ngayon ay nakatayo sa gilid ng isang maliit na lawa sa Kalatagan, kasama ang aking biyenan na tila may dalang mabigat na lihim. Sa bawat haplos ko sa kanyang balat, naramdaman ko ang bigat ng pangyayari ngayong araw. Marikit, bulong niya, hindi ito pangkaraniwang pangyayari. May mga taong hindi mo dapat pagkatiwalaan, at may mga bagay na kailangang itago para sa ating kapakanan. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at takot, na palalim ng mga taon ng pagsubok. Hindi ko maintindihan agad ang ibig niyang sabihin, ngunit ramdam ko na may mga puwersang mas malakas kaysa sa amin ang naglalaro sa likod ng araw na ito. Ang init ng araw ay tila napalitan ng lamig ng pangamba na bumabalot sa aming paligid. Habang patuloy kong hinugasan ang likod niya, naisip ko ang mga taong maaaring naisaktan siya o kami. Sino ba sila? Ano ang kanilang motibo? Hindi ko maiwasang magtaka kung paano niya napagtagumpayan ang nangyari sa kanya ng mag-isa. Ang bawat galaw niya ay puno ng kahinahunan, ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti ay naroon ang isang malalim na sugat na hindi ko pa nakikita noon. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng bahagya habang hinihimas ko ang kanyang mga balikat, na para bang naghahanap ng lakas sa aking mga kamay. Sa gitna ng katahimikan, narinig ko ang kanyang boses, mahina ngunit matatag, Marikit. Kailangan nating maging maingat. Hindi lahat ng tao ay mabuti, lalo na sa mga lugar na tulad nito. Napangiti ako, pilit na itinatago ang aking kaba. Alam kong hindi lang ito usapin ng init ng araw o pagod sa biyahe, ito ay usapin ng kaligtasan, ng tiwala, at ng mga lihim na hindi madaling ibahagi. Napatingin ako sa kanyang mga mata at nakita ko ang isang babaeng handang harapin ang mga dilim ng mundo, ngunit nangangailangan ng kaunting liwanag mula sa akin. Tumingin ako sa paligid, ang tahimik na lawa, ang mga puno na nagbigay ng lilim, ang mga bakas ng paa sa buhangin, lahat ay tila may sariling kwento. Sa likod ng katahimikan ng lugar na ito ay may mga pangyayaring hindi namin maintindihan, mga lihim na nagtatago sa ilalim ng tubig na malamig. Ang aming mga puso ay tila nag-uusap, nagbabahagi ng takot at pag-asa ng sabay. Sa pagkakataong iyon, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na nakaatang sa akin bilang asawa ni Lando at bilang anak ng pamilya. Hindi ko mapigilang magtanong sa sarili, paano kung may mas malalim pang mga lihim ang biyenan ko? Ano ang mga nangyari sa kanya bago kami? Ngunit sa halip na matakot, naisip ko na dapat kong maging sandigan niya, katulad ng pagiging ina ko kay Bunso. Ang init ng araw ay tila napalitan ng init ng aming pagkakaibigan at pagtitiwala sa isa't isa. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong may mga pangyayaring susunod na magpapabago sa aming buhay, mga pangyayaring maglalagay sa amin sa gitna ng isang delikadong laro na puno ng panganib at pagnanasa, sa aming pagbabalik sa sasakyan. Naramdaman ko ang kakaibang tensyon sa pagitan namin ni Aling Luz. Ang mga matang dati ay puno ng pagkabahala, ay ngayon may halong lihim ng ngiti, na para bang may hindi pa nasisimulang kwento na naghihintay ng pagkakataon. Ang araw na iyon ay nagsilbing simula ng isang paglalakbay na hindi namin akalain, isang kwento na puno ng mga lihim, pagnanasa, at mga pagsubok na kailangang harapin ng magkasama. Ngunit ano nga ba ang tunay na nangyari sa lawa? At ano pa ang mga lihim na nakatago sa dibdib ni Aling Luz? Hindi ko pa rin malimutan ang init ng araw na iyon habang tinutulungan ko si Aling Luz na hugasan ang kanyang likod sa malamig na tubig ng lawa. Ako si Marikit, 27 taong gulang, isang simpleng babae mula sa bayan ng Lipa, at sa araw na iyon, kasama ko ang aking biyenan sa isang lugar na puno ng mga lihim at hindi inaasahang pangyayari. Habang dumadaloy ang tubig sa kanyang balat, ramdam ko ang bigat na dala niya, hindi lamang pisikal, kundi pati na rin emosyonal. Marikit, mahina niyang bulong, may mga bagay na hindi mo pa alam, at may mga tao na hindi mo dapat pagkatiwalaan. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at takot, ngunit may matibay na pagkatao na nagpapakita ng kanyang katatagan. Hindi ko maintindihan lahat ng kanyang sinasabi, ngunit ramdam ko na may mas malalim na kwento sa likod ng mga salita niya. Ang init ng araw ay tila napalitan ng lamig ng pangamba na bumabalot sa amin. Habang pinapatuloy ko ang paghugas sa kanyang likod, naisip ko ang mga taong maaaring nagdulot ng sakit sa kanya. Sino sila? Ano ang kanilang motibo? Paano niya napagtagumpayan ang nangyari?
Ang bawat galaw niya ay maihalong kahinahunan at lakas, ngunit ramdam ko ang kanyang pagod at pangamba. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng bahagya habang hinihimas ko ang kanyang balikat, na para bang naghahanap ng lakas sa aking mga kamay. Sa gitna ng katahimikan, sinabi niya, kailangan nating maging maingat, Marikit. Hindi lahat ng tao ay mabuti, lalo na sa ganitong mga lugar. Napangiti ako, pilit na itinatago ang aking kaba. Alam kong hindi lang ito usapin ng init ng araw o pagod sa biyahe, ito ay usapin ng kaligtasan, tiwala, at mga lihim na hindi madaling ibahagi. Tumingin ako sa kanyang mga mata at nakita ang isang babaeng handang harapin ang dilim, ngunit nangangailangan ng liwanag mula sa akin. Tumingin ako sa paligid, tahimik na lawa, mga puno, at mga bakas ng paa sa buhangin. Lahat ay tila may sariling kwento. Sa likod ng katahimikan ay may mga pangyayaring hindi namin maintindihan, mga lihim na nagtatago sa ilalim ng malamig na tubig. Ang aming mga puso ay tila nag-uusap, nagbabahagi ng takot at pag-asa. Sa pagkakataong iyon, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad bilang asawa ni Lando at anak sa pamilya. Nagtanong ako sa sarili, ano pa kaya ang mga lihim ni Aling Luz? Ano ang mga nangyari sa kanya bago kami? Ngunit sa halip na matakot, naisip ko na dapat akong maging sandigan niya, katulad ng pagiging ina ko kay Bunso. Ang init ng araw ay napalitan ng init ng pagkakaibigan at pagtitiwala. Ngunit alam kong may mga pangyayaring sumusunod na magpapabago sa aming buhay, mga pangyayaring maglalagay sa amin sa gitna ng isang delikadong laro na puno ng panganib at pagnanasa. Habang bumabalik kami sa sasakyan, naramdaman ko ang kakaibang tensyon sa pagitan namin ni Aling Luz. Ang mga matang dati ay puno ng pagkabahala, ay ngayoy mailihim ng ngiti na parang may kwentong hindi pa nasisimulan. Ang araw na iyon ay simula ng isang paglalakbay na puno ng lihim, pagnanasa, at pagsubok na kailangang harapin ng magkasama. Ngunit ano nga ba talaga ang nangyari sa lawa? At ano pa ang mga lihim na tinatago ni Aling Luz? Ang sagot ay naghihintay pa rin sa amin. Ang hangin sa paligid ng lawa ay malamig na kahit nasa ilalim kami ng araw. Ngunit ang init sa loob ko ay lalong tumindi nang makita ko si Aling Luz na nakatingin sa akin nang may kakaibang ningning sa kanyang mga mata. Ako si Marikit, 27 taong gulang, naninirahan sa isang tahimik na bayan sa Batangas, at sa araw na iyon, naglakbay kami ni Biyenan sa isang lugar na puno ng mga lihim na hindi ko inaasahang mararanasan. Habang tinutulungan ko siyang hugasan ang likod, napansin ko ang kanyang mga mata na tila may kwento ng sakit at pagdurusa. Isang kwento na matagal nang itinatago. Marikit, malumanay niyang sabi, may mga bagay na hindi mo pa alam, mga tao na maaaring maging panganib sa atin. Ang kanyang tinig ay maihalong takot at tapang, isang kombinasyon na nagbigay sa akin ng kakaibang pangamba at pag-asa. Hindi ko maiwasang isipin kung ano ang mga nangyari sa kanya bago kami. Sino ang mga lalaking iyon na biglang sumulpot at nagdulot ng takot sa amin? Bakit siya ang napili nilang lapitan? Habang pinapahid ko ang malamig na tubig sa kanyang likod, ramdam ko ang bigat ng kanyang karanasan, isang bigat na hindi basta-basta mawawala. Ngunit sa kabila ng lahat, naroon ang kanyang lakas, isang lakas na nagpapakita na kaya niyang harapin ang kahit anong pagsubok. Nakita ko rin ang aking sarili na nagtataka kung paano ko siya matutulungan. Paano ko haharapin ang mga panganib na ito? Paano ko poprotektahan ang aking pamilya? Ang init ng araw ay tila napalitan ng lamig ng takot. Ngunit sa puso ko ay nag-aalab ang determinasyon. Alam kong hindi kami nag-iisa sa laban na ito, kaya't kailangan naming magtulungan. Habang kami ay naglalakad pabalik sa sasakyan, napansin ko ang pagbabago sa kilos ni Aling Luz. Ang dating mahiyain at tahimik ay napalitan ng isang malakas na determinasyon. Ang mga matang dati ay puno ng pag-aalala ay ngayon ay mainingning ng pag-asa. Ngunit ang aming mga puso ay puno pa rin ng tanong, ano ba talaga ang nangyari sa lawa? Ano pa ang mga lihim na tinatago ni Aling Luz? At higit sa lahat, paano kami makakaligtas sa mga panganib na sumusunod sa amin? Hindi ko mawari ang mga sagot, ngunit alam ko na ang araw na iyon ay simula pa lamang ng isang kwento na hindi ko makakalimutan, isang kwento ng pagkakaibigan, pananabik, takot at pag-asa. Sa likod ng bawat ngiti ni Aling Luz ay may mga lihim na kailangang tuklasin, at ako ang magiging kasama niya sa paglalakbay na ito. Ngunit ang tunay na tanong ay, handa ba ako sa mga susunod na mangyayari? At sino ba talaga si Aling Luz sa likod ng mga pangyayaring ito? Init ng hapon, tahimik ang paligid, ngunit ang puso ko ay naglalagablab sa di inaasahang emosyon. Ako si Marikit, 27 taong gulang,
isang ina at asawa na nakatira sa maliit na bayan ng Lipa. Hindi ko akalain na ang simpleng pag-uwi ng aking biyenan na si Aling Luz ay magbubukas ng pinto sa mga lihim at damdaming matagal nang itinatago. Habang tinutulungan ko siyang hugasan ang likod sa malamig na tubig ng lawa, ramdam ko ang bigat ng kanyang karanasan, hindi lamang pisikal na sugat kundi pati na rin emosyonal na pasanin. Marikit, wika niya nang may bahagyang panginginig ang boses, may mga tao sa paligid natin na hindi dapat pagkatiwalaan. May mga bagay na kailangang itago para sa ating kaligtasan. Ang mga salitang iyon ay tumimo sa aking puso, nagbigay ng kakaibang kaba at pag-aalala. Hindi ko maiwasang magtanong kung ano ang mga pangyayaring humantong sa ganoong babang takot. Sino ang mga lalaking iyon na biglang sumulpot? Ano ang kanilang tunay na layunin? Habang pinapahid ko ang malamig na tubig sa kanyang likod, naisip ko na ang mga sugat na ito ay hindi basta-basta maghihilom ng walang tulong at pag-unawa. Ngunit sa kabila ng takot, nakita ko ang tapang sa kanyang mga mata. Isang tapang na nagmumula sa matagal na pakikipaglaban sa mga unos ng buhay. Napangiti ako, pilit na itinatago ang aking kaba. Alam kong hindi kami nag-iisa sa laban na ito. Sa aming paglalakad pabalik sa sasakyan, napansin ko ang kakaibang tensyon sa pagitan namin, parang may mga bagay na hindi pa nasasabi, mga lihim na nagtatago sa likod ng bawat ngiti. Ang araw na iyon ay naging simula ng isang paglalakbay na puno ng mga tanong, lihim, at hindi inaasahang damdamin. Sa likod ng bawat mata ni Aling Luz ay may kwentong naghihintay na mabunyag. At ako, bilang kanyang anak sa batas, ay handang samahan siya sa pagharap sa mga pagsubok na ito. Ngunit paano kami haharap sa mga panganib na sumusunod? Ano ang susunod na hakbang? Ang sagot ay nasa hinaharap at ang aming kwento ay patuloy na isusulat sa bawat araw na lilipas. Hindi ko inaasahan na ang simpleng paghatid sa aking biyenan sa Kalatagan ay mauwi sa isang gabi na puno ng mga lihim at matinding damdamin. Ako si Marikit, 27 taong gulang, naninirahan sa isang tahimik na bayan sa Batangas, kasama ang aking asawa na si Lando at ang aming anak na si Bunso. Ang araw na iyon ay puno ng init ng araw, malamig na tubig, at mga pangyayaring hindi ko malilimutan. Pagkatapos naming maghugas sa lawa, habang kami ay naglalakad pabalik sa sasakyan, napansin ko ang kakaibang pagtingin ni Aling Luz sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng lihim, at ang kanyang mga galaw ay puno ng isang di maipaliwanag na tensyon. Habang ako ay tumutulong sa kanya magbihis, naramdaman ko ang pagtatagpo ng aming mga damdamin, isang halo ng pagkabigla, takot, at lihim na pagnanasa na matagal nang nakaimbak sa aming mga puso. Bigla, naramdaman ko ang malambing niyang haplos sa aking braso, at sa isang iglap, ang mundo namin ay nagbago. Ang init ng araw ay tila napalitan ng init ng aming mga puso, at ang aming mga mata ay nagtagpo sa isang lihim na pangako. Ngunit bago kami tuluyang makalimot sa lahat ng takot at pangamba, naramdaman namin ang paglapit ng isang sasakyan, isang banta na hindi namin inaasahan. Tatlong matitipuno at mabagsik na lalaki ang bumaba mula sa sasakyan. Mabilis na nilapitan si Aling Luz at ako. Sa isang iglap, ang aming mga plano ay nagwasak, at ang aming mga lihim ay nalantad. Pinilit nilang hilahin si Aling Luz palabas ng sasakyan, habang ako ay pinigilan, pinatigil ang makina, at kinuha ang susi ng kotse. Ang takot at pagkabigla ay bumalot sa akin nang makita kong nawala ang aking shorts at ang kanyang damit panloob. Naiwan akong nag-iisa, hubad, walang susi, habang ang aking biyenan ay dinadala ng mga lalaki sa isang sasakyan na mabilis na umalis. Ang mga sandaling iyon ay puno ng kawalan ng pag-asa at takot na hindi ko maipaliwanag. Ngunit kahit sa gitna ng dilim, naramdaman ko ang apoy ng determinasyon na hindi kami susuko. Ang araw na iyon ay hindi pa tapos, at ang aming kwento ay patuloy na maglalakbay sa landas ng lihim, panganib at pag-asa. Ngunit ano ang susunod na hakbang? Paano namin haharapin ang mga lalaking iyon? At ano ang mga lihim ni Aling Luz na magpapabago sa lahat? Ang mga sagot ay nakatago pa, naghihintay na madiskubre sa mga darating na araw. At sa likod ng lahat ng ito, isang tanong ang patuloy na bumabalot sa akin, hanggang saan ako handang pumunta para sa pamilya ko? Init ng araw, malamig ang tubig, at ang puso ko ay naglalagablab sa di inaasahang pangyayari. Ako si Marikit, 27 taong gulang, isang ina at asawa mula sa bayan ng Lipa. Sa araw na iyon, kasama ko ang aking biyenan na si Aling Luz sa isang maliit na lawa sa Kalatagan, kung saan nagsimula ang isang kwento na hindi ko malilimutan. Habang tumutulong ako sa kanya na hugasan ang likod, ramdam ko ang bigat ng kanyang mga sugat,
hindi lamang pisikal kundi pati na rin emosyonal. Marikit, malumanay niyang sabi, may mga bagay na hindi mo pa alam, at may mga tao na hindi mo dapat pagkatiwalaan. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng kakaibang kaba sa akin, isang babala na hindi ko dapat baliwalain. Hindi ko maalis sa isip ang mga lalaking sumulpot ng walang babala, ang kanilang pagdating ay nagdala ng takot at panganib. Sino sila? Ano ang kanilang layunin? Habang pinapahid ko ang malamig na tubig sa kanyang likod, naisip ko ang bigat ng kanyang karanasan at ang tapang na ipinakita niya sa kabila ng lahat. Ngunit sa kabila ng takot, nakita ko ang lakas sa kanyang mga mata. Isang lakas na nagmumula sa matagal na pakikipaglaban sa mga unos ng buhay. Napangiti ako, pilit na itinatago ang aking kaba. Alam ko na hindi kami nag-iisa sa laban na ito, kaya't kailangan naming magtulungan. Habang naglalakad kami pabalik sa sasakyan, napansin ko ang pagbabago sa kilos ni Aling Luz. Ang dating mahiyain at tahimik ay napalitan ng matatag na determinasyon. Ang mga matang dati ay puno ng pag-aalala, ay ngayon ay mainingning ng pag-asa. Ngunit ang aming mga puso ay puno pa rin ng tanong, ano ba talaga ang nangyari sa lawa? Ano pa ang mga lihim na tinatago ni Aling Luz? At higit sa lahat, paano kami makakaligtas sa mga panganib na sumusunod sa amin? Hindi ko alam ang mga sagot, ngunit alam ko na ang araw na iyon ay simula pa lamang ng isang kwento na hindi ko makakalimutan, isang kwento ng pagkakaibigan, takot, pagnanasa at pag-asa. Sa likod ng bawat ngiti ni Aling Luz ay may mga lihim na kailangang tuklasin, at ako ang magiging kasama niya sa paglalakbay na ito. Ngunit handa ba ako sa mga susunod na mangyayari? At sino ba talaga si Aling Luz sa likod ng mga pangyayaring ito? Init ng araw, malamig ang tubig, ngunit mas mainit ang damdamin sa puso ko. Ako si Marikit, 27 taong gulang, isang ina at asawa mula sa bayan ng Lipa. Sa araw na iyon, kasama ko si Aling Luz, ang aking biyenan, sa isang maliit na lawa sa Kalatagan, isang lugar na sa unang tingin ay payapa, ngunit puno ng mga lihim at hindi inaasahang pangyayari. Habang pinapahid ko ang malamig na tubig sa kanyang likod, naramdaman ko ang bigat ng mga lihim na dala niya. Marikit, mahina niyang bulong, may mga tao sa paligid natin na hindi natin dapat pagkatiwalaan. May mga bagay na kailangang itago para sa ating kaligtasan. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng kakaibang kaba sa akin, isang babalang hindi ko dapat baliwalain. Hindi ko maiwasang isipin ang mga lalaking biglang sumulpot at nagdulot ng takot sa amin. Sino sila? Ano ang kanilang intensyon? Habang patuloy kong hinahaplos ang kanyang balat, nakita ko ang tapang at determinasyon sa kanyang mga mata, isang tapang na nagmumula sa mga pagsubok na kanyang pinagdaanan, sa gitna ng katahimikan ng paligid. Naramdaman ko ang tensyon na nag-ugnay sa amin, isang damdamin na mas malalim kaysa sa simpleng pagkabigla o takot. Ang init ng araw ay tila napalitan ng init ng aming mga puso, na naglalaban sa pagitan ng pangamba at pag-asa. Habang kami ay naglalakad pabalik sa sasakyan, napansin ko ang pagbabago sa kilos ni Aling Luz, mula sa pagiging mahiyain. Naging matatag siya, parang handang harapin ang kahit anong bagyo. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata ay may mga lihim na hindi pa niya handang ibahagi. Ang araw na iyon ay nagsisilbing simula ng isang kwento na puno ng mga tanong, lihim, at damdaming kailangang harapin ng magkasama. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit handa akong samahan siya sa paglalakbay na ito. Ang mga susunod na araw ay magdadala ng mga pagsubok, mga tukso, at mga lihim na magpapabago sa amin ng husto. At sa likod ng lahat, isang tanong ang patuloy na bumabalot sa aking isipan. Sino ba talaga si Aling Luz, at ano ang mga sikreto ng kanyang nakaraan na ngayon ay unti-unti nang lumalabas? Init ng araw, malamig ang tubig, at ang puso ko ay naglalagablab sa di inaasahang damdamin. Ako si Marikit, 27 taong gulang, isang ina at asawa mula sa bayan ng Lipa. Sa araw na iyon, kasama ko si Aling Luz, ang aking biyenan, sa isang maliit na lawa sa Kalatagan, isang lugar na tila payapa, ngunit puno ng lihim at pagbabago. Habang pinapahid ko ang malamig na tubig sa kanyang likod, naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga tinatagong kwento. Marikit, mahina niyang sabi, may mga tao sa paligid natin na hindi mo dapat pagkatiwalaan. May mga bagay na kailangang itago para sa ating kaligtasan. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng kakaibang kaba sa akin, isang babala na hindi ko dapat baliwalain. Hindi ko maiwasang isipin ang mga lalaking sumulpot ng bigla, sino ba sila? Ano ang kanilang tunay na motibo? Habang hinahaplos ko ang kanyang balat, nakita ko ang tapang sa kanyang mga mata,
isang tapang na nagmumula sa mga pagsubok na kanyang pinagdaanan. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman ko ang tensyon na nag-ugnay sa amin. Isang damdamin na mas malalim kaysa sa simpleng pagkabigla o takot. Ang init ng araw ay tila napalitan ng init ng aming mga puso, na naglalaban sa pagitan ng pangamba at pag-asa. Habang naglalakad kami pabalik sa sasakyan, napansin ko ang pagbabago sa kilos ni Aling Luz, mula sa pagiging mahiyain. Naging matatag siya, parang handang harapin ang kahit anong unos. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata ay may mga lihim na hindi pa niya handang ibahagi. Ang araw na iyon ay simula pa lamang ng isang kwento na puno ng tanong, lihim, at damdamin. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit handa akong samahan siya sa paglalakbay na ito. Ang mga susunod na araw ay magdadala ng mga pagsubok, tukso, at mga lihim na magpapabago sa amin ng husto. At sa likod ng lahat, isang tanong ang bumabalot sa akin, sino ba talaga si Aling Luz? At ano ang mga sikreto ng kanyang nakaraan na unti-unti nang lumalabas?